Isang mapangahas na pagsasalarawan ang ginawa ni Rustom Padilla na ngayon ay bibigandang hari na tungkol sa nangyaring relasyon sa pagitan nilang dalawa ng isang nagngangalang Piolo. Sa kanyang YouTube channel, nag-upload ng kanyang video si Bibi noong August 30 kung saan may caption itong "I left my heart in San Francisco, who is David and Jonathan?" Ayon kay Bibi, itatago lamang niya sa pangalang David at Jonathan ang mga karakter nila na nasabing famous actor, ngunit maraming pagkakataon na nadudulas siya at nababanggit niya ang pangalang Rustom at Piolo kung kaya't lumalabas na siya ang David at si Piolo ang Jonathan. Sinabi ni Bibi na nag-umpisa ang kwento ni na David at Jonathan na magkaroon sila ng passion play na Cristo sa San Francisco, California noong 2001. Kasama nila sa nasabing play sina Alice Dixon, Rosana Roses, Matt Ranillo III, Res Cortez, Judy Ann Santos at Piolo Pascual, kung saan gumaganap daw sina Rustom at Piolo bilang mga apostoles na sina Saint Peter para kay Rustom at Saint John para kay Piolo. Sa rehearsal pa lamang umano ay nagkaroon na ng awkward moment sina David at Jonathan, ngunit na magkaroon ng eksena na maglalapat ang kanilang mga likod habang nakahiga ay nawala ang awkwardness at naging kampante sila sa isa't isa to the point na nakatulog sila saglit. So nag-blocking and they lay on each other's back. And Rustom felt really right. For some reason, na-relax yung Rustom. I mean, silang dalawa, nakatulog sila on each other's back. Nararamdaman mo naman di ba? Kung ilang yung tao. Pag sumandal ka sa tao, mararamdaman mo kung matigas yung katawan ng tao o ilang sa'yo, right? So yun lang yung akin, yung parang, relax naman pala to. Yun lang ang dating nung kay Rustom na, okay. Parang hindi naman pala awkward. Relax naman pala, kasi na-relax silang dalawa. In fact, nakatulog silang dalawa. Pagkatapos umano ng show ay nagkayayaan ang buong grupo sa isang bar kung saan na-enjoy daw ng gusto ni Rustom ang nasabing bonding dahil isa iyon sa pinakamasayang bonding na naranasan nito kasama ng grupo. Rustom, after a long time, genuinely felt cared for. Hindi lang naman dahil kay Piolo, pero yung lahat ng kasama niya at that time was really very, for some reason. So parang that made the night more memorable. May isang eksena raw sa nasabing bar na niyaya ni Jonathan si David at nag-order ito ng tig-3 shot nila ng Bacardi 151 kung saan naramdaman daw ni David kay Jonathan ang pagkakaroon ng isang kaibigan. Dahil maagang nagsara umano ang bar kung kaya't nabitin ang grupo nila at nagdesisyon ay pagpatuloy ang inuman sa isang bahay. So 1:45 uwi na. Kailangan umuwi. Pumunta sila, nagkayayaan sa kung kaninong bahay. Nakalimutan ko na kung kaninong bahay. Di mo na sila dumiretso ng hotel. Babalik muna sila sa bahay. Kasi nga, bilang mga taga Manila, alas 5 ang tapos ng party, di ba? Parang nagpunta sila dun sa bahay. And then they drank more, kwentuhan, more bonding. Maya-maya umano ay niyaya ni Jonathan si David na maglakad-lakad sa labas ng bahay. Dito niya raw nakita kay Jonathan na wala itong takot na ikina-amaze niya at nasabi niya sa kanyang sarili na sana ay ganon din siya. Hindi na inelaborate ni David kung ano ang fearlessness na sinasabi nito, kung nagtapat ba ng kanyang tunay na kasarian si Jonathan or what. Alam niyo na yun kung ano sinasabi ko. Kasi by this time, medyo nagiging lumalalim yung, in a matter of one day, pero lumalalim yung connection, yung nagbabanding ng sobra. Nang bumalik umano silang dalawa ni Jonathan sa bahay, ay hinanap ni David ang comfort room. Lumabas ng banyo. Pagbukas niya ng pinto, nandun si Jonathan. And then they kissed. Pagkatapos raw niyang umihi at paglabas ng CR ay nagulat siya dahil nasa labas si Jonathan. Nagkatitigan umano silang dalawa at maya-maya lamang ay naghalikan na. It was probably the most felt kiss. It was deep. It was passionate. But it was also more than that. May feeling Ngunit hindi raw nagtagal ang kanilang paghahalikan dahil baka makita sila ng kanilang mga kasamahan. Because it ended there when they realized may mga tao sa baba. They stopped,
And then bumaba na si Rustom. Habang nag-uumaga na ay nagigilty na raw si David dahil may kikitain pa itong babae na sinet up sa kanya sa isang blind date sa isang religious gathering. So habang lumalalim ang gabi, palalim din ang palalim ang kumunoy na pinapasok ni Rustom. Dahil kinabukasan, meron siya kikitain babae, remember? Nang pabalik na raw ang grupo sa hotel ay nagkatabi sila ni Jonathan sa likod ng kotse. So nagkaroon din ng pagkakataon na magtanong si Jonathan kung anong gagawin niya ng mga 10 o'clock. Siyempre, sabi naman ni David, parang wala pa matutulog. Matutulog, di ba? Nag-request umano si Jonathan kung maaari silang magkita ni David. Nag-propose ng si Jonathan ng kita tayo ng 11 sa baba. Ikot-ikot lang. Meron siyang lunch. Tapos yung si Rustom naman, by 6, magmi-memorial siya nito, ha? So, Rustom said yes. Sabi niya, sige, maliligo lang ako. Maligo lang tayo. Tapos magkita tayo ulit dito sa lobby. Tapos iikot-ikot lang sa lugar. Kasi meron nga siyang 12. Meron daw siyang lunch. Tapos ako naman may 5. Malalim na ang faith nito sa Panginoon at hanggang doon na lamang matatapos ang nangyaring paghahalikan nila. I think after they kissed at nung pauwi sila sa hotel, malaki na ang iginugulo ng isip ni Rustom. Nang papunta na raw siya sa lobby ay tinanong siya ng kanyang manager kung saan siya pupunta at dito na raw siya nagsinungaling. Tinanong siya ulit ng manager niya. Sabi niya, saan ka pupunta? Oh, eto na kasi. Eto na yung biglang, wow, kailangan na magsinungaling. All of a sudden, kailangan magsinungaling, diba? Sinabi raw ni Rustom na pupunta lamang ito ng amusement park na katapat ng hotel kung saan doon din daw sila lalong nagkakilala ni Jonathan. So sabi niya, pupunta lang ako dyan sa bago tayo mag-check out. Check ko lang yung amusement park. Meron naman talaga. Sabi niya, alam ko hindi naniniwala yung manager. Bago bumaba ngayon si Rustom, kasi syempre, naturally, this time nagkatanungan ng number, diba? Kasi wala pa tong wala pa tong mga text noon Kaya nagko-communicate pa sa mga landline, sa mga hotel. Nung naliligo ako, tumawag yata si Jonathan. Ang sumagot yung manager ko. So parang doon nagtaka na yung manager. Sabi ko, baka gusto sumama sa amusement park. Yun ang nasabi ni Rustom. Diba? Ngunit sa pagkakataong ito ay may nararamdaman na raw siya kay Jonathan dahil naramdaman na raw ni Rustom na may nagkakagusto sa kanya na lalaki for the first time. Kay Rustom at this moment, this was, hindi siya nagmamalinis. Pero ito talaga yung unang pagkakataon na naramdaman ni Rustom na merong may gusto sa kanya na same sex. And they started strolling and talking. Yun lang naman. They're just really strolling and talking and getting to know each other. But this time, parang nagiging maliwanag yung, uy, I like you, you like me. Sa sobrang tagal daw ng kanilang kwentuhan kung kaya't nagkagulo na ang kanilang mga kasamahan dahil hinahanap na raw pala ng mga ito si Jonathan dahil nga may lunch meeting pa ito. So 2 hours has passed, nagkakagulo na pala sa hotel at hindi alam kung nasaan si kasi 1 oras na siyang hinahanap. Ngunit bago bumalik ng hotel, nag-request na ulit si Jonathan kung pwede siya nitong puntahan pagkatapos ng kanilang lunch meeting. Pwede pa kitang puntahan after ng lunch. Sabi ni David, sabi niya, sige, tawagan mo na lang yung hotel room. Kasi nandun lang naman ako, matutulog na ako ngayon. Matutulog ako. Sabi niya, sige, tatawagan kita. Nang makabalik na raw sila ng hotel ay tinanong siya ng kanyang manager kung kasama ba niya si Jonathan, ngunit itinanggi niya raw. Naku, ito na yung manager. Sabi sa kanya, saan ka nagpunta? Sabi ko, doon nga, doon sa amusement park. Sabi niya, kasama mo si Piolo? Sabi ko, hindi. Sabi niya, nagkita na kami sa baba pero hindi siya sumama. Kasi kanina pa siya hinahanap sa akin. Sabi ko, bakit naman sa'yo hahanapin?
Noong araw na iyon ay nag-check out umano ang manager ni David kaya't naging solo nito ang hotel room kung saan nagkaroon din sila ng matinding bonding ni Jonathan nang puntahan siya nito sa kanyang room. So, umakyat si Jonathan. May dala-dala pa raw itong alak at saging dahil inisip daw nito na baka hindi pa siya kumakain. Totoo naman, hindi pa talaga kumakain. Pero di pa ka, diretso, ngarag. Nag-inuman na naman daw sila pero walang flirting na nangyari, ngunit nang magkatitigan daw sila ni Jonathan ay nauwi ito sa yakapan at halikan. While nagiinuman sila at nag-uusap, parang biglang, alam niya naman ang dalawang taong nag-i-enjoy sa isa't isa, di ba? So, parang ganun naman sila. And then all of a sudden nga, parang they've realized na, wow, we are suddenly alone. And then they look at each other. And I think that in that instance, I think David saw love in Jonathan's eyes. And then they kissed. Again. And again. And again. They embraced. They kissed. But basically that. No touching. Nothing. Just really embracing and kissing. Matinding halikan at yakapan daw ang nangyari, ngunit wala raw touching sa barangay captain hanggang sa mapagod daw sila sa halikan at nakatulog. Hindi na raw sila umabot pa sa pagkain ng tender juicy hotdog at kahit touching lang kay barangay captain ay hindi nga nila ginawa. Nang magising daw si Rustom ay agad itong naligo at bago umalis si Jonathan ay muli silang nag-kiss. And then 5 o'clock na, Rustom stood up, he took a bath, nag-prepare para dun sa pupuntahan niya. And then, around 5:30-ish, Jonathan, nag-usap sila. And then, nagpaalam ng mahusay si Jonathan. They embraced one more time. They kissed quickly. And then, naghiwalay. Pero alam mong, deep in their head, magkikita sila ulit. Parang I'll see you later. Yun ang dating. Walang dramatic na, hindi. Ang point is, sige, we'll just see each other later. Muli raw nagtanong si Jonathan kung anong oras babalik si David, ngunit hindi raw sigurado si David kung anong oras siya makakabalik, kung saan sinabi raw ni Jonathan na tatawagan na lamang nito si David. Nagtanong si Jonathan ng, anong oras ang balik mo? This time hindi talaga alam ni Rustom ang balik niya. So give it to mga 3-4 hours. So sabi ni Jonathan, oh perfect. Sabi niya, can I call you later? Sabi niya, sige, tumawag ka lang naman dito sa hotel. Mag-iwan ka lang ng message kasi wala namang ibang communication other than that. But just leave a message, pero kung wala pa ako or something. But yeah, you can call. Paglabas daw ni Jonathan sa hotel room ni Rustom, ay naguguluhan na raw si Rustom dahil grabe na ang konsensya na umaatake dito dahil nga may papakilala sa kanya na babae na magiging kapalit sana ng kanyang dating asawang si Carmina Villaruel. So paglabas ni Jonathan ng kwarto, nung naiwan mag-isa si Rustom sa hotel, habang naghihintay ng sundo, hindi na niya alam kung anong nangyayari. Grabe na ang konsyensya, yung parang hindi na siya bigla sure. What I can only remember now is going to the Kingdom Hall. Parang hindi ko alam kung lutang si Rustom dahil wala pang tulog. Lutang ba si Rustom dahil basically umiinom, di ba? Uminom nung gabi, tapos nag-wine nung hapon, so hangover lang ba? O lutang ba siya dahil merong biglang itinitibok, biglang merong kakaibang excitement na nararamdaman ang puso niya. Sa nasabing punto, tinapos ni Bibi ang kanyang kwento tungkol kina David at Jonathan, ngunit nangako ito na itutuloy niya ang kwento sa susunod na episode ng kanyang vlog. At iyan ang aking balita. Ako naman si attorney ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.